Niyanig ng Iran ang buong istruktura ng seguridad sa gitnang silangan sa pamamagitan ng isang marahas at direktang deklarasyon ng digmaan sa anino matapos nitong kumpirmahin ang pagkakapaslang sa isang hinihinalang lider ng terorismo at ang pagbitay sa isang akusadong espiya ng Mossad. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang simpleng mga ulat ng pulisya o hudikatura. Ang mga ito ay kumakatawan sa isang matinding pagbabago sa estratehiya ng Tehran mula sa pagiging mapagtimpi patungo sa isang agresibong kampanya ng paglilinis sa sarili nitong bakuran. Sa loob ng ilang oras, ang mga lansangan ng Tehran at ang mga lalawigan nito ay naging entablado ng isang madugong sagupaan sa pagitan ng puwersang panseguridad ng Estado at ng tinaguriang mga selula ng sabotahe na umano ay pinopondohan ng mga dayuhang kapangyarihan. Wala ng diplomatikong pasakalye. Ang mensahe ay isinulat sa dugo at ipinadala sa lahat ng kabisera mula Tel Aviv hanggang Washington. Ang pagkalantad ng mga operasyong ito ay naghudyat ng pagtatapos ng panahon ng mga parinig at pagsisimula ng isang yugto kung saan ang bawat hinala ay tinutumbasan ng bala at ang bawat banta ay pinuputol bago pa man ito mamunga ng higit pang kaguluhan. Ang sentro ng bagong yugto ng tunggalian ay ang pagkakapaslang kay Saad Asari, isang individual na inilarawan ng pamahalaang Iran bilang utak ng isang komplikadong network ng digmaang pangkalunsuran. Ayon sa mga ulat ng paniktik ng Iran, si Asari ay hindi lamang isang karaniwang kriminal kundi isang highly trained na operatiba na tumanggap ng pagsasanay sa Erbil, sa rehiyon ng Kurdistan sa Iraq. Ang akusasyon na ang kanyang grupo ay sinanay para sa urban warfare ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim at mas nakababahalang realidad. Na ang mga kaaway ng Iran ay hindi na lamang nakatuon sa pag-atake sa mga pasilidad nuklear o militar mula sa himpapawid, kundi layunin na nilang wasakin ang lipunan mula sa loob sa pamamagitan ng paghahasik ng kaguluhan sa mga sentrong bayan. Ang pagkakaugnay ni Asari sa pag-atake sa istasyon ng pulisya bilang 126 sa Tehran ay nagsisilbing patunay sa kapasidad ng grupong ito na magsagawa ng mga taktikal na opensiba laban sa mismong mga simbolo ng kaayusan at batas ng bansa. Kasabay ng pagbagsak ni Asari ay ang pagpapatupad ng parusang kamatayan kay Akesava, 27 taong gulang, na inakusahang nagtatrabaho para sa ahensya ng paniktik ng Israel. Ang kasong ito ay nagbigay diin sa tindi ng penetration o pagpasok ng mga dayuhang espiya sa loob ng sensitibong sektor ng Iran. Si Akesava ay hindi lamang basta nahuli, siya ay inakusahang nakapagsagawa ng mahigit 200 misyon ng paniktik sa iba't ibang lungsod, kabilang ang mismong kabisera. Ang kanyang pagtatangkang kumuha ng mga larawan at datos mula sa mga limitadong pasilidad militar ay nagpapakita ng lakas ng loob at lawak ng operasyon ng Mossad sa teritoryo ng kalaban. Ang mabilis na pagdinig, ang pagpapatibay ng Korte Suprema, at ang agarang pagbitay ay nagpapakita na ang sistemang hudikatura ng Iran ay ganap na ngayong nakapaloob sa makinarya ng pambansang seguridad. Sa mata ng Tehran, ang due process sa panahon ng digmaang ng anino ay nasusukat sa bilis ng pagpuksa sa banta, hindi sa tagal ng deliberasyon. Ang dalawang insidenteng ito ay nagsilbing mitya para sa isang malawakang operasyon ng paglilinis na yumanig sa buong bansa. Hindi nagtagal at inilunsad ng Iran ang isa sa pinakamalaking crackdown sa kasaysayan nito. Ang mga numero ay nakahihilo at nagpapakita ng lalim ng problema. 470 tao ang dinakip sa 3 pangunahing probinsya. Sa Khorasan Razavi, 172 armadong suspek ang nahulog sa kamay ng batas. Sa Lorestan, 134 ang inaresto, habang sa Gilan ay may karagdagang 150. Ang bawat pag-aresto ay isang piraso ng puzzle na nagbubuo sa larawan ng isang bansa na tila tinatrabaho mula sa ilalim. Ang nakumpiskang mga kagamitan ay lalo pang nagpatibay sa teorya ng urban warfare. Hindi lamang mga baril tulad ng Kalashnikov at Winchester ang nakuha, kundi pati na rin ang libu-libong armas para sa malapitang pakikipaglaban, mga baluti, patalim, espada at maging mga nora. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng arsenal ay nagpapahiwatig na ang plano ay hindi para sa isang tradisyonal na rebelyon, kundi para sa paglikha ng anarkiya sa mga lansangan kung saan ang kaguluhan ay magiging sandata upang paralisahin ang gobyerno.
Ang konteksto ng marahas na reaksyong ito ng Iran ay hindi maaaring ihiwalay sa mas malawak na larawan ng seguridad sa rehiyon. Ang gitnang silangan ay kasalukuyang nasa isang napakagrupong kalagayan kung saan ang bawat bansa ay nagbabantayan at naghahanda para sa susunod na pagsiklab ng karahasan. Ang nabanggit na 12 araw na sagupaan sa pagitan ng Iran at Israel noong nakaraang taon ay maaaring tumigil na sa pamamagitan ng tigil putukan, ngunit ang digmaan ay hindi natapos. Ito ay nagbago lamang ng anyo. Mula sa mga missile at airstrike, ang labanan ay lumipat sa mga operasyon ng paniktik at sabotahe. Ang pagbitay at pag-aresto ay ang sagot ng Iran sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang patuloy na kampanya ng Israel at Estados Unidos upang pahinain ang kanilang rehimen. Para sa mga estratehista sa Tehran, ang panloob na seguridad ay ang pundasyon ng kanilang kakayahang humarap sa mga panlabas na banta. Kung hindi nila kayang kontrolin ang kanilang sariling mga lungsod, wala silang kakayahang makipagsabayan sa entablado ng geopolitika. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga organisasyon ng karapatang pantao sa buong mundo. Ang mga paglilitis na isinagawa ng sarado at ang mabilis na pagpapatupad ng parusang kamatayan ay nagpapataas ng hinala na ang mga pag-amin ay nakuha sa pamamagitan ng dahas at ang proseso ay kulang sa transparency. Gayunpaman, ang tugon ng Iran ay nananatiling matigas at walang bahid ng pagsisisi. Para sa kanila, ang isyu ay hindi tungkol sa karapatang sibil, kundi tungkol sa kaligtasan ng Estado o national survival. Ang naratibo ng Tehran ay malinaw, sila ay biktima ng isang dayuhang pagsasabuatan at anumang hakbang upang durugin ang sabuatan na ito ay makatwiran at kinakailangan. Ang paggamit ng salitang gyera upang ilarawan ang sitwasyon sa mga lungsod ay nagbibigay sa kanila ng katwiran upang suspendihin ang mga karaniwang pamantayan ng batas at pairalin ang lohika ng militar. Ito ay isang klasikong halimbawa ng securitization kung saan ang isang isyong politikal ay itinataas sa antas ng pambansang seguridad upang bigyang katwiran ang mga pambihirang hakbang. Habang ang dugo ay dumadanak sa mga operasyon ng kontrapaniktik, isang bagong larangan ng digmaan ang biglang bumukas ang cyberspace. Ang pisikal na paglilinis ay sinabayan ng isang digital na opensiba laban sa Iran. Isang malawakang cyber attack ang nagparalisa sa mga sistema ng infrastruktura ng bansa, partikular sa mga sektor ng industriya at administrasyon. Ang pag-atake ay inilarawan ng media ng Estado bilang isang organisado at sadyang sabotahe na naglalayong pilayin ang kakayahan ng gobyerno na magbigay ng serbisyo at panatilihin ang kontrol. Ang pagkawala ng koneksyon at ang pagkabigo ng mga server ay nagdulot ng kaguluhan at nagpuwersa sa maraming ahensya na bumalik sa manu-manong operasyon. Ang tiyempo ng pag-atake ay hindi nagkataon lamang. Ito ay dumating sa gitna ng matinding tensyon, na nagpapahiwatig na ito ay bahagi ng isang koordinadong estratehiya upang bigyan ng pressure ang Iran mula sa lahat ng anggulo pisikal, psikolohikal at digital. Ang digmaan sa cyberspace ay may kakaibang katangian dahil sa hirap ng pagtukoy kung sino ang tunay na may sala. Bagamat walang direktang pag-ako ng responsibilidad, ang mga daliri ay agad na nakaturo sa mga karaniwang suspek ang Israel at ang mga kaalyado nito sa kanluran. Ang Israel ay kilala sa pagkakaroon ng isa sa pinakamodernong kakayahan sa cyber warfare sa mundo at ang nakaraan ay nagpapakita na hindi sila nangingiming gamitin ito upang sirain ang mga centrifuge ng Iran o guluhin ang kanilang mga pantalan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na sa makabagong digmaan, ang keyboard ay kasing lupit ng baril. Ang pinsala sa datos at sistema ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya at seguridad na mas mahirap kumpunihin kaysa sa mga nasirang gusali. Ang Iran sa kabilang banda ay napilitang mag-activate ng kanilang mga emergency protocol at ihiwalay ang kanilang mga critical na server mula sa global network, isang hakbang na tinatawag na Digital Fortress Strategy. Ang tensyon ay lalo pang sumiklab nang magkaroon ng isang misteryosong pagsabog malapit sa isang pasilidad militar sa gitnang bahagi ng Iran ilang araw lamang matapos ang cyber attack. Ang sabay-sabay na pangyayari mga pag-aresto, cyber attack at pagsabog ay bumubuo ng isang pattern na mahirap ipagwalang bahala. Agad na kinordona ng mga puwersang pansiguridad ang lugar habang ang mga helicopter ay nagpapatrolya sa himpapawid. Ang opisyal na pahayag ay limitado na nagpapataas lamang ng espekulasyon.
Sa mundo ng paniktik, ang katahimikan ay madalas na nangangahulugan ng kumpirmasyon ng isang matagumpay na operasyon ng kaaway o isang seryosong kabiguan sa seguridad. Ang pagsabog na ito ay nagsilbing paalala na sa kabila ng mahigpit na pagbabantay, ang mahabang kamay ng sabutahe ay kaya pa ring umabot sa mga pinakasensitibong lugar ng bansa. Para sa mga mamamayan ng Iran, ang mensahe ay nakakatakot, walang lugar na tunay na ligtas. Ang rehiyonal na epekto ng mga kaganapang ito ay agad na naramdaman. Ang mga kapitbahay na bansa na takot na madamay sa crossfire ay nagsimulang magtaas ng kanilang sariling mga antas ng alerto. Ang Israel sa partikular ay naghigpit ng seguridad sa kanilang mga hangganan at sa kanilang mga embahada sa buong mundo bilang paghahanda sa posibleng pagganti ng Iran. Ang lohika ng tunggalian sa gitnang silangan ay nakabatay sa tit for tat o gantihan. Ang bawat suntok ay dapat may katumbas na balik upang mapanatili ang balanse ng takot. Ang mga analis ng seguridad ay nagbabala na ang rehiyon ay nasa isang pre-crisis mode kung saan ang lahat ng sangkap para sa isang malawakang digmaan ay naririyan na, naghihintay na lamang ng isang mitya. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga pangunahing manlalaro ay nasa pinakamababang antas at ang mga daan para sa diplomasya ay tila sarado na. Sa pananaw ng geopolitika, ang estratehiya ng Iran na isapubliko ang mga pag-aresto at pagbitay ay may dalawang layunin. Una, ito ay para sa domestic audience upang ipakita na ang rehimen ay may kontrol at hindi mangingimi na gamitin ang kamay na bakal laban sa mga traidor. Pangalawa, ito ay mensahe sa Israel at Amerika na alam ng Tehran ang kanilang mga laro at handa silang lumaban ng marahas. Gayunpaman, ang panganib sa estratehiyang ito ay ang posibilidad ng miscalculation o maling tansya. Sa isang kapaligiran na puno ng paranoia at tensyon, ang isang maling galaw o maling interpretasyon ng intensyon ay maaaring magdulot ng isang insidente na hindi na kayang pigilan ng retorika lamang. Ang fog of war ay bumabalot na sa rehiyon kahit wala pang formal na deklarasyon ng digmaan. Habang ang panloob na seguridad ng Iran ay naghihigpit, ang epekto nito sa ekonomiya ng rehiyon ay nagsisimula na ring maramdaman. Ang mga pamilihan ng langis ay sensitibo sa anumang banta sa katatagan ng Iran, na isa sa mga pangunahing producer ng enerhiya. Ang bawat ulat ng pagsabog o pag-aresto ay nagpapadala ng ripple effect sa presyo ng langis na direktang nakakaapekto sa mga bansang umaasa sa importasyon, kabilang na ang mga bansa sa Asya tulad ng Pilipinas. Ang seguridad ng supply chain ay nagiging pangunahing alalahanin at ang mga kumpanya ng shipping ay nagsisimula ng magtaas ng kanilang insurance premiums para sa mga barkong dumadaan sa Golpo ng Persia. Ito ang realidad ng modernong digmaan, hindi lamang mga sundalo ang nagdurusa, kundi pati na rin ang mga ekonomiya ng mga inosenteng bansa na nakadepende sa katatagan ng internasyonal na kalakalan. Ang sitwasyon ay lalo pang naging komplikado dahil sa pagkakadawit ng Russia sa naratibo ng Israel. Ang mga paratang mula sa Tel Aviv na ang Iran at Russia ay nagtutulungan sa isang cross-border intelligence network ay nagpapalawak ng saklaw ng tunggalian. Hindi na ito simpleng away ng dalawang bansa sa gitnang silangan. Nagiging bahagi na ito ng mas malaking laro ng kapangyarihan sa pagitan ng kanluran at ng alyansang silangan. Ang akusasyong ito ay nagbibigay sa Israel ng higit pang dahilan upang humingi ng suporta mula sa Estados Unidos at Europa, habang itinutulak naman nito ang Iran na mas lalo pang kumapit sa alyansa nito sa Moscow. Ang polarisasyon ng rehiyon ay nagiging mas matalas at ang espasyo para sa neutralidad ay paliit ng paliit. Sa pagtatapos ng unang bahaging ito, malinaw na ang Iran ay nasa isang kritikal na sangangdaan. Ang desisyon nitong linisin ang kanyang bakuran sa pamamagitan ng dugo at bakal ay nagpapakita ng isang rehimeng nakaramdam ng existential threat. Ang kombinasyon ng panloob na pag-aaklas, dayuhang paniktik at cyber warfare ay lumikha ng isang bagyo na sumusubok sa katatagan ng Islamic Republic. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi lamang nasa loob ng Iran. Habang ang Tehran ay nagiging mas agresibo sa pagtatanggol sa sarili nito, ang posibilidad na ang tunggalian ay umapaw sa labas ng mga hangganan nito ay tumataas. Ang digmaan sa anino ay nagiging masyadong maingay para manatiling lihim, at sa susunod na bahagi, ating tutunghayan kung paano ang tensyong ito ay lumipat mula sa lupa patungo sa karagatan at himpapawid
kung saan ang pinakamodernong teknolohiya ng militar ng Amerika at Iran ay nagtagpo sa isang nakakapanindig balahibong engkwentro. Kung ang unang yugto ng tunggalian ay naganap sa madilim na sulok ng mga lungsod at sa hindi nakikitang mundo ng cyberspace, ang ikalawang yugto ay hayagang pumutok sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa karagatang Arabo. Ang digmaan sa anino ay lumabas na sa entablado ng karagatan, at sa isang iglap, ang buong istruktura ng seguridad sa rehiyon ay nayanig nang ang isang mumurahing drone ng Iran ay direktang hamunin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng puwersang pandagat ng Estados Unidos. Ang insidenteng ito ay hindi lamang isang simpleng engkwentro sa himpapawid. Ito ay isang kalkuladong sugal na naglalayong basagin ang mito ng pagiging hindi masasaling o invincibility ng mga Amerikano sa karagatang itinuturing nilang kanilang sariling bakuran. Ang tagpong nagpabago sa kalkulasyon ng lahat ay nagsimula nang ang isang Shahed 139 na drone ng Iran ay pumasok sa radar ng USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group. Sa halip na lumihis o manatili sa ligtas na distansya para sa pagmamatiyag, ang drone ay nagpatuloy sa isang direkta at agresibong landas patungo sa puso ng huke ng Amerika. Ang desisyong ito ng Iran na iparamdam ang kanilang presensya sa ganitong paraan ay nagpuwersa sa Estados Unidos na magdesisyon sa loob lamang ng ilang segundo. Sa huli, kinailangan ng Amerika na ilunsad ang kanilang pinakamodernong sandataang F-35 stealth fighter upang pabagsakin ang drone bago pa ito makapinsala. Ang pagkakawasak ng drone ay tagumpay sa taktikal na aspeto para sa Estados Unidos, ngunit sa aspeto ng estratehiya, ito ay isang malaking puntos para sa Tehran. Ang balintuna ng sitwasyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga eksperto sa militar. Isang drone na nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar ang nakapuwersa sa paggamit ng isang eroplanong pandigma na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong dolyar at sa pag-activate ng isang sistema ng depensa na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ito ang mukha ng makabagong asymmetric warfare o digmaang walang simetriya. Ipinakita ng Iran na hindi nila kailangang palubugin ang isang aircraft carrier upang manalo. Kailangan lang nilang patunayan na kaya nilang abutin ito. Ang bawat sandali na ang isang Amerikanong commander ay nag-aalala tungkol sa isang maliit na drone ay isang sandali na nawawala ang kanilang focus sa mas malaking larawan. Ang mensahe ng Tehran ay malinaw at nakakapanindig balahibo. Kung kaya naming ilapit ang isang drone ng ganito kalapit sa panahon ng kapayapaan, ano pa ang kaya naming gawin kung sakaling sumiklab ang tunay na digmaan at magpadala kami ng daan-daang ganito ng sabay-sabay? Ang reaksyon ng Estados Unidos ay agaran at depensibo. Ang buong huke ng USS Abraham Lincoln ay napilitang baguhin ang kanilang pormasyon at higpitan ang kanilang seguridad. Ang dating maluwag na paglalayag sa internasyonal na karagatan ay napalitan ng isang mahigpit na combat posture. Para sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon, ang tanawin ng isang higanting barkong pandigma na napipilitang mag-adjust dahil sa isang maliit na drone ay nagdulot ng pangamba. Nagsimulang magtanong ang mga bansa sa Gulpo kung sapat pa ba ang security umbrella o payong ng seguridad na ibinibigay ng Washington. Ang kredibilidad ng pagpigil o deterrence ng Amerika ay nakasalalay sa persepsyon ng lakas nito. At sa insidenteng ito, ang persepsyon na iyon ay nagkaroon ng lamat. Habang ang usok mula sa pinabagsak na drone ay hindi pa nawawala, binuksan ng Iran ang isa pang larangan na mas mapanganib at mas may pangmatagalang epekto kaysa sa anumang sagupaan sa karagatan, ang isyung nukleyar. Sa isang sorpresang pahayag na yumanig sa mga diplomatikong sirkulo, inanunsyo ng Tehran na hindi nito isusuko ang kanilang imbak na enriched uranium at pananatilihin ang antas ng pagpapayaman nito sa 60%. Ang deklarasyong ito ay direktang sagot sa mga pahiwatig ng Amerika at Europa na dapat itigil ng Iran ang kanilang programa kapalit ng pagluwag sa mga parusa. Sa halip na umatras, itinaas pa ng Iran ang pusta. Ang 60% ay isang kritikal na antas. Ito ay isang hakbang na lamang bago maabot ang antas na kinakailangan para sa paggawa ng armas nukleyar o weapons-grade uranium. Ang paglipat ng Iran sa nuclear leverage ay nagbabago sa katangian ng tunggalian mula sa militar patungo sa eksistensyal. Ang banta ng drone ay kayang tapatan ng F-35 ngunit ang banta ng isang bansang nuclear ay walang madaling solusyon.
Sa pamamagitan ng pagmamatigas sa isyu ng uranium, sinasabi ng Iran sa mundo na hawak nila ang susi sa sarili nilang kaligtasan at hindi sila yuyuko sa presyur ng ekonomiya o militar. Ito ay isang klasikong taktika ng negosasyon kung saan ang isang panig ay lumilikha ng isang krisis upang magkaroon ng mas malakas na posisyon sa mesa ng usapan. Ang mensahe ay simple, kung gusto ninyo kaming pigilan, kailangan ninyong makipag-usap sa aming mga kondisyon, hindi sa inyo. Ang kombinasyon ng agresibong postura sa dagat at ang pagmamatigas sa isyung nuklear ay lumikha ng isang bagong realidad sa gitnang silangan. Ang rehiyon ay nasa ilalim na ngayon ng tinatawag na permanenteng tensyon. Ang mga dating pulang linya ay nabura na. Ang pag-atake sa mga barko, ang cyber warfare, at ang pagpapayaman ng uranium ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na balita. Ang panganib ay ang normalisasyon ng karahasan. Kapag ang mga ganitong insidente ay nagiging karaniwan na, bumababa ang threshold o hangganan para sa paggamit ng mas malakas na puwersa. Ang bawat panig ay nagiging manhid sa maliliit na sagupaan na nagpapataas ng posibilidad na hindi nila mapapansin ang senyales ng isang tunay at malawakang pagsiklab hanggang sa huli na ang lahat. Ang epekto nito sa ekonomiya ng mundo, lalo na sa mga bansang umaasa sa enerhiya tulad ng Pilipinas, ay hindi maaaring maliitin. Ang kipot ng Hormuz kung saan dumadaan ang malaking porsyento ng langis ng mundo ay nasa gitna ng kaguluhang ito. Ang bawat banta ng Iran at bawat tugon ng Amerika ay nagpapataas ng risk premium o dagdag na gastos sa siguro ng mga barko at kargamento. Ang presyo ng krudo ay nagiging pabago-bago na sumasabay sa pulso ng balita mula sa rehiyon. Ang kawalan ng katiyakan ay ang pinakamalaking kalaban ng merkado. Ang mga mamumuhunan at mga bansa ay napipilitang maghanda para sa mga senaryo na dati ay itinuturing na imposible, tulad ng biglaang pagsasara ng kipot o ang pag-atake sa mga pasilidad ng langis sa Saudi Arabia at United Arab Emirates. Sa mas malawak na pananaw, ang estratehiya ng Iran ay nagpapakita ng isang mahalagang aral sa geopolitika, ang kahalagahan ng pagpapakita ng kakayahan at kahandaang lumaban kahit na mas mahina ang iyong puwersa sa papel. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang asymmetric capabilities mula sa mga espiya sa lupa, mga hacker sa cyberspace hanggang sa mga drone sa himpapawid na gawa ng Iran na pantayan ang higanteng makinarya ng Amerika. Hindi nila kailangang manalo sa isang konbensyonal na digmaan. Kailangan lang nilang gawing masyadong mahal at madugo ang presyo ng tagumpay para sa kanilang mga kalaban. Ito ay isang estratehiya ng pagpapagod, kung saan ang layunin ay ubusin ang pasensya at yaman ng kalaban hanggang sa mapilitan itong umatras o makipagkasundo. Ngunit ang ganitong laro ay may hangganan. Ang Estados Unidos, bagamat maingat na hindi mahila sa isa pang digmaan sa gitnang silangan, ay may limitasyon din sa pasensya. Ang presensya ng USS Abraham Lincoln at ang pagpapadala ng mga karagdagang puwersa sa rehiyon ay senyales na ang Washington ay naghahanda rin para sa anumang posibilidad. Ang panganib ng miscalculation o maling tansya ay nananatiling pinakamataas. Isang drone na tumama sa isang barko at pumatay ng mga Amerikano o isang pasilidad nuklear na biglang mag-online ay maaaring maging mitsa na hindi na kayang patayin ng diplomasya. Ang kasaysayan ng mga digmaan ay puno ng mga insidenteng nagsimula sa maliliit na pagkakamali na lumaki dahil sa kawalan ng tiwala at komunikasyon. Sa pagtatapos, ang sitwasyon sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos ay hindi na lamang isang simpleng tunggalian para sa impluwensya sa rehiyon. Ito ay naging isang komplikadong laro ng chicken, kung saan ang bawat panig ay humaharurot patungo sa bangin, naghihintay kung sino ang unang kakabig. Ang Iran ay naglinis ng kanilang bakuran, nagpalakas ng kanilang cyber defense, nagpakita ng pangil sa dagat, at nagmamatigas sa kanilang programang nuklear. Ang Israel at Amerika naman ay naghihigpit ng kanilang mga alyansa at naghahanda ng kanilang mga sandata. Ang gitnang silangan ay kasalukuyang nakatayo sa isang napakanipis na yelo. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may susunod pang insidente, kundi kung kailan ito mangyayari at kung gaano kalaki ang magiging pagsabog. Para sa Pilipinas at sa buong mundo, ang tanging magagawa sa ngayon ay magmanman, maghanda at umasa na. Ang katwiran ay mangingibabaw pa rin sa gitna ng ingay ng mga tambol ng digmaan. Ang katahimikan sa pagitan ng mga putok ay hindi kapayapaan.
Ito ay ang pagpigil hininga ng mundo bago ang susunod na unos.